Met. Para po sa ating opening song, awitin po natin ang Only Trust Him. Hymn number 279, Only Trust Him. Tayo pong lahat ay tumayo. Surely give your rest by trusting in
Tayo po'y magalang na lumuhod sa ating panalangin. Ama namin na diyan ka sa kalangitan, amin pong binabalik ang papuri sa araw ng Sabat sa inyong harapan, Ama. Salamat sa buhay, kalakasan, pag-iingat. Sa isang linggo nakalipas, hindi kami pinabayaan. Binigay lahat ang aming pangangailangan. Salamat, Ama, sa mga bagay na ito. Alam din po namin sa amin sarili hindi kami perfect na mga tao. Kasala kami sa aming kaisipan, pananalita, kilos, ang mga kapatawaran ng aming hinihiling. Amin pong nilalapit ngayong gabi ang magbibigay ng mensahe si Brother Dudes. Patnubayan siya, bigyan ng katalinuhan. At ang lahat ng mapapag-aralan o maibigay niya sa bawat sa amin nakikinig, mabless kami. At lahat tumibay po aming pananampalataya. Nawa Ama ang aming mga dalangin ito ay inyong tanggapin niya sa kalangitan. Ito po aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Good evening, happy Sabbath mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa gabing ito na tayo ay narito upang patuloy tayong ika-siyam na gabi sa ating paghihiling sa Diyos. At salamat po sa mga kapatiran na patuloy din na nagsakripisyo para sa gabi-gabi. No? Para sa ating kahilingan sa ating Diyos na buhay. So, salamat sa ating mga kapatiran na nasa online at ang ating mga kapatid nga nagsubaybay na sa ibang bansa. Marami po sila ng mga kapatid nga nag-comments doon nga sila ay nagsubaybay sa ating gabi-gabing pagtitipon. So ngayong gabi, ay inyo pong natunghayan ang ating nagpaawit, Sister Alchi, at ang ating operator, si Sister Alchin, at ang ating nagdala ng opening prayer, walang iba kundi si Brother June Mantala. At ang ating speaker ngayong gabi ay wala pong iba ang ating kapatid na tinawagan ng Panginoon upang magbigay ng mensahe na gamitin ng Diyos. Walang iba kundi si Brother Dudes Balihos, Antonio Balihos. Ngayon, bago siya magsalita, ang special song ay ibibigay ito ni Sister Anita Aclon. Pagkatapos sa message ni Brother Dudes, ang ating mga pagpasalamat at continuous ng ating mga prayer na ating kahilingan sa Panginoon. Ang ating special song at magsunod-sunod ng ang ating service ngayong gabi ayon sa mga nabanggit. Bakit ka nandulumamba? At bakit ka nanlulupay pa? Ang lahat di pa tapos. Para sa'yo may bukas pa.
pasanin sariling ko at susunod ka sa Kanya. Siya ang tanging buhay mo, puso niya'y para sa'yo. Tumingin ka sa langit, pagkat nandun ang pag-asa. Ang mga bagay sa lupa ay nagdudulot ng tumingin ka sa langit, pagdating na'y malapit na. Ulitin itong awit, pagdating niya'y malapit na. Sa mundo'y sadyang ganyan, marami kang kabiguan, ngunit mananaig ka rin kung siyang iyong susundin. Ay huwag asahan, pagkat walang magagawa. Ang kanyang awa't biyaya, ang siya mong kanlungan. Tumingin ka sa langit, pagkat nandun ang pag-asa. Ang mga bagay sa lupa ay nagdudulot ng tumingin ka sa langit, pagdating niya'y malapit na. Ulitin itong awit, pagdating niya'y malapit na. Tumingin ka sa langit, pagkat nandun ang pag-asa. Ang mga bagay sa lupa ay nagdudulot ng tumingin ka sa langit, pagdating niya'y malapit na. Ulitin itong awit, pagdating niya'y malapit na. Ulitin itong awit, pagdating niya'y malapit na.
Happy Sabat, mga minamahal na kapatid. Happy Sabat po. Amen. At napakaganda po yung inawit ni Sister Raclon. Ang sabi po doon ay, tumingin ka sa langit pagkat andun ang pag-asa. Tunay na ang Diyos ay malapit nang dumating, mga minamahal na kapatid. Ang ating Panginoong Yesus ay meron ng babala sa atin katulad ng mga nangyayari ngayon. Iba't ibang kalamidad, giyera, patunay na tayo ay malapit ng balikan ng ating Panginoon. At ngayon po, mga minamahal na kapatid, ay pangilang days na po natin ngayon, pang-siyam na po, no? So, sino po ang naka-perfect na po ng kanyang gabi-gabing pagparito? Amen. So, tayo po ay nasa pang-siyam na gabi at ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon ay patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Mula po sa aklat ng Mateo, ang susing talata po natin ay makikita sa chapter 6, verse 14 ng Mateo. Ang sabi po, sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa langit. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Ama na nasa mga langit, patunay na kayo po ang aming Diyos. Sa araw na ito ng Sabat, kami po ay nagpupuri at ibinabalik po namin ang pasasalamat dahil kami po ay inyong iningatan sa pagpunta po rito sa bahay-sambahan. Panginoon, nais po namin na kami po ay puspusin ng banal na Espiritu sa aming pag-aaral ngayong gabi. Pagkaluban kami ng karunungan upang maunawaan pa namin lalo ang inyong mga salita na aming pagbubulay-bulayan ngayong gabi. Salamat po, Diyos, sa pagtugon niyo sa aming dalangin. Ito ang aming panalangin alang-alang sa aming Panginoong Hesus. Amen. Ito po ay pinamagatan ng isang kapatid na ang pamagat po ay hindi ko nararamdaman. Ito po ay kwento ng isang elder ng isang iglesia na kung saan ay meron siyang karamdaman. So babasahin ko po. Ang sabi po ay, siya ay matanda na at naging isang elder sa aking simbahan sa loob ng maraming taon. Siya ngayon ay na-hospital. Nang dalawin ko siya, sinabi niya, "Huwag mo akong ipagdasal. Sapagkat ako'y mawawala na." Bakit mo nasabi yan? Ang aking tanong. Pastor, ako'y nagkasala. May malaki akong kasalanan nung ako'y bata pa. Humingi ka ba ng tawad sa Diyos? O araw-araw ng buhay ko, ngunit hindi niya ako pinatawad. Sabi ng pastor, paano mo nasabi yan? Kasi hindi ko ito naramdaman. Nag-usap kami ng maayos at sa dulo ng aming pag-uusap ay nagkaroon siya ng kapayapaan at kagalakan. So, mga kapatid, marahil ang bawat isa sa atin ay nakaranas ng ganitong pagkakataon na pag tayo ay nagkakasala, ay humihingi tayo ng tawad na hindi natin nararamdaman. Nakatulad nitong kapatid na ito na ang sabi niya ay hindi niya naramdaman. Ano ba yung tunay na pakiramdam po natin, mga minamahal na kapatid, pag tayo ay humihingi ng tawad sa Panginoon? Paano mo nararamdaman ang kapatawaran?
Ito ba isang mainit na pakiramdam sa iyong katawan? O isang malamig na bagay sa iyong kanang kamay? O isang kiliti sa lingkod ng iyong liig? Amoy mo ba ito? So mga kapatid, ano kaya ang pakiramdam natin pag tayo ay humingi ng tawad sa Panginoon? Sa aking karanasan mga kapatid, sa tao kasi, pag humingi tayo ng tawad, kailangan makita po natin. Kailangan literal na makita natin kung tayo ay kanyang pinatawad. Ngunit ang Panginoon, ano po ang inyong nararamdaman? Wala po tayong nakikita po, di ba? So, ang relasyon po natin sa Panginoon ay spiritual. So, ang sabi po ay, ang Biblia ay malinaw ang sinasabi. Kung ipinahayag natin ang ating kasalanan ay tapat at banal, siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Hindi sinasabi na pinapatawad niya lamang ang maliliit na kasalanan o isang limitadong bilang kasalanan. Sinasabi nito na kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, pinapatawad niya ang mga ito lahat. Ang kondisyon, kailangan mong ikumpisal ang pangako, patatawarin ng Diyos. Gawin mo ang iyong bahagi at gagawin ng Diyos ang Kanya. So, mga kapatid, ayon sa aklat ng Isayas 1:18, ang sabi po doon ay, bagamat mapulang-mapula ang ating kasalanan, ito ay babaguhin ng ating Panginoon na parang niebe. Ngunit bagaman mapulang-mapula, ito ay magiging parang balahibo ng tupa. So ganun ang Panginoon, mga minamahal na kapatid. No? Kung ihahayag natin ng tapat ang ating kasalanan sa ating Panginoong Yesus, agad-agad tayo ay patatawarin. Ngunit sa ating buhay, pag humihingi tayo ng patawad sa ating mga kaibigan o sa ating partner sa buhay, mga kapatid, ano po yung nagiging reaksyon minsan? Di ba, minsan nagpapakipot pa, minsan po ay hindi umiimik. No, maraming dahilan, hindi agad-agad natin nakikita kung paano niya tayo patatawarin agad. So, ang Panginoon, maging tapat lang po tayo, siya ay agad-agad na tayo ay patatawarin. Ang kapatawaran ay hindi isang bagay na maaari mong maramdaman o patunayan sa siyensya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Pinaniniwalaan mo ang salita ng Diyos at naniniwala ka na hindi nagsisinungaling ang Diyos. Hindi mo ito may papaliwanag, hindi mo ito nararapat, ngunit alam mo na ang Diyos ay nangako at ang kanyang mga pangako ay 100% sigurado dahil ang mga ito ay nakabatay sa kanyang karakter at salita. Walang mas siguradong bagay kaysa salita ng Diyos. So, yun nabanggit ko po kanina, ang nature po kasi natin ay kailangan makita natin kung tayo ay pinatawad na ng ating hiningan ng tawad. Ngunit ang Diyos, hindi natin siya nakikita na siya ay nagpapatawad dahil ang relasyon natin sa Kanya ay spiritual, hindi natin nakikita. So mga kapatid, pag nakakahingi tayo ng pagpapatawad, alam niyo po ang unang nararamdaman ko, masaya ako at nailabas ko yung aking nararamdaman. Maluwag yung aking kalooban pag nailalabas ko yung sama ng loob ko, nakahingi ako ng tawad. Hindi na ako nag-iisip pa kung ano-ano. Ngunit ang Panginoon ay sadyang ang pag-ibig niya ay anuman ang nagawa nating kasalanan,
tayo ay patuloy niyang iniibig. Ito ay walang hanggan na kanyang pinapadama sa atin. Agad-agad tayong pinapatawad sa ating mga kasalanan. Kapag ipinahayag mo ang iyong kasalanan sa sandaling iyon, ikaw ay pinatawad na. Si Jesus na ang nagbayad ng halaga para sa iyong kasalanan sa krus. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang kanyang dugo ay sapat at sa kanyang dugo ay mayroon kang pagtubos para sa lahat ng iyong mga kasalanan. So mga kapatid, pag mayroon tayong mga problema sa ating buhay, lagi nating idudulog sa ating Panginoon lalo na't pag nakakagawa tayo ng kasalanan. Kailangan maihayag natin ang mga nagawa nating mali sa ating Panginoon o kaya sa ating buhay. Dahil ang Panginoon ay binayaran na niya ang ating mga kasalanan. Kaya't ang magandang gawin po natin mga minamahal na kapatid ay sundin na lang ang kanyang kalooban. So pagkatapos mong ipahayag ang iyong kasalanan, kailangan mong gamitin ang iyong pananampalataya. Piling maniwala na ginagawa ng Diyos ang kanyang ipinangako at sumasampalataya si Abraham sa Diyos at sa kanya'y ibinilang na katwiran. So alam po natin na si Abraham po ay naging kaibigan ng ating Panginoon. So dito po, binabanggit po rito na kailangan ay meron tayong pananampalataya. So tandaan, ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya ayon sa aklat ng Roma 1:17. Habang ikaw ay naniniwala, kumikilos ang Diyos at ikaw ay pinatatawad. Huwag subukang ipaliwanag o maging karapat-dapat dito sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Dito na po papasok, Panginoon, ito yung ating pagpapakabanal na. So once po tayo nananampalataya at nagtitiwala sa Panginoon, kailangan sumunod na tayo sa Kanyang kalooban. Sumunod tayo sa Kanyang mga pinag-uutos. Hindi pwede yung tayo ay nananampalataya lamang at umaasa na tayo ng ating kaligtasan at iniisip natin ligtas na tayo, ngunit wala tayong mga gawa. So minamahal na kapatid, sabi po sa Santiago 2:17, ang pananampalataya na walang gawa ay patay o kaya ay baog. So kailangan mga kapatid, kailangan tayong magbunga sa ating buhay, sa ating sarili. Na kailangan sa ating pagpapakabanal, kailangan po natin sundin ang kalooban ng Diyos. Hindi lamang po yung spiritual na buhay natin, kundi pati na rin po yung ating physical na katawan. Dahil ang pagpapakabanal po ay napaka-importante sa ating buhay. At hindi lamang po yung ating pakikipag-usap sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, kundi po, number 1 po, kailangan din po nating sundin ang kanyang mga pinagbabawal na pagkain. So marami po. So pinanunumbalik tayo ng Panginoon sa pagkain ng gulay, prutas. Paano natin gagawin sa ating buhay kung tayo ay magiging sakitin? Paano tayo makakapaglingkod sa Panginoon? Kahit ang nais ng Panginoon ay sundin natin ang kanyang, ito tinatawag na yung 8 laws ng pangkalusugan, yung 8 batas ng pangkalusugan dahil napakalaga. Ito ay requirements para sa ating pagpapakabanal. So minamahal na kapatid, sa langit, wala na pong karni doon, wala na pong masasarap na pagkain doon, kundi gulay, prutas na lamang po. Kaya napakahalaga mga kapatid, na hindi lamang po yung salita ng Panginoon, kundi ang sabi po dyan ay yung bahagi po natin, kailangan din natin gawin. No? Kailangan din natin i-preserve yung ating katawan bilang handog na buhay sa ating Panginoon. Di po ba? So kailangan mag-ingat din po tayo sa lahat ng ating ginagawa ayon sa kalulhati ng ating Panginoon. Amen? So yun po mga minamahal na kapatid, tuloy po natin. Sa
Sa simpleng kilos ng paniniwala sa Diyos, ang banal na Espiritu ay bumuo ng isang bagong buhay sa iyong puso. Ikaw ay parang isang batang ipinanganak sa pamilya ng Diyos. At mahal kanya gaya ng pagmamahal niya sa kanyang anak. So, mga kapatid, kailangan magsimula tayo muli. Kung may mga kasalanan tayong naipatawad na kailangan ipakita rin natin sa Panginoon, na kailangan ipakita natin yung ating sarili. Mag-umpisa tayo muli. Kung tayo ay humihingi ng tawad, kalimutan natin yung mga bagay na yon na nagpapatisod sa atin. Magsimula tayo uli. Hulmain natin muli yung ating buhay upang maging karapat-dapat tayo sa Panginoon. Katulad po ng mga bata na madaling pasunurin, madaling kausapin. So ganun po ang ibig sabihin ng Panginoon na kailangan natin muling magbata hanggang tayo ay mag-matured muli. So, ikaw ay isang makasalanan. Hindi mo kayang bayaran ang iyong mga nakaraang kasalanan. Hindi mo kayang baguhin ang iyong puso at gawin itong banal. Ngunit, ipinangako ng Diyos na gagawin niya ang lahat ng ito para sa iyo sa pamamagitan ni Kristo. So, mga kapatid, ano man ang plano natin na gusto natin baguhin yung ating sarili. Di niyo po ba napapansin na minsan na sa pagsusumikap natin gustong yung sarili natin na magbagong buhay, hindi natin magagawa-gawa. Ako po ay isa na po doon. Dahil iniisip ko, pag ako ay nagbago, tsaka lang ako lalapit muli sa Panginoon. Tsaka lang ako maglilingkod dito sa inyo pong harapan. At paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon sa habang ako'y nagbabasa, talagang hindi ko po kayang magbagong buhay. Kailangan talaga po natin, isuko natin lahat at siya po ang bahala. Kailangan ituloy natin. Nakatulad ko po yung sinasabi ko po noong nakaraan na tayo ay nanlalamig, ngunit ngayon ay narito tayo muli. Alam niyo po, minsan nagkukulang din po yung kaalaman ko pag ako ay tumatanggi sa mga gawain na katulad po nito. Kahit dun po sa city jail, minsan tinatanggihan ko dahil parang nahihiya ako sa Panginoon. Parang ibig kong sumuko, ngunit sa mga advice niyo mga kapatid, ako ay nagpapasalamat dahil muli ay nakatayo po ako muli dito sa inyo pong harapan. Kaya ako po ay nagbabalik muli sa Panginoon sa aking paglilingkod dahil wala po talaga hindi po natin kaya. Mahirap po, baka mamaya po ay bigla tayong mag-backslide or ano pa man. Yun ang kinakatakot ko. So, bagamat mga kapatid, ganun ang ating buhay, kailangan natin ang salita ng Panginoon, yung kanyang pangako. Ito ang kailangan nating ilagay sa ating isipan. Ngunit, ipinangako ng Diyos na gagawin niya ang lahat ito para sa iyo sa pamamagitan ni Kristo. Pinaniniwalaan mo ang pangako. Kung naniniwala ka sa pangako, ibinibigay ng Diyos ang katotohanan. Huwag maghintay na maramdaman na ikaw ay napagaling, ngunit sabihin, naniniwala ako, ito'y totoo. Hindi dahil nararamdaman ko ito, kundi dahil ipinangako ng Diyos. Amen? So, mga kapatid, panghawakan natin ng mahigpit ang salita ng Panginoon. So habang itinititig mo ang iyong mga mata sa krus ni Jesus, makikita mo ang lubos na pagpapakita ng pagmamahal. Si Jesus ang lumikha, ang isa na nagsasalita, at ito ay nangyayari. Ang isa na tinatakpan ng mga anghel,
ang Diyos ng sansinukob na bumababa at nagkatawang tao. Siya ang banal ang kumuha ng iyong mga kasalanan at namatay para sa iyo na personal. Ang Diyos ay namatay para sa iyo. Ituon mo ang iyong mga mata sa krus. Mapapansin mo na ang mga nakaranas ng biyaya ay nagbabahagi rin ng biyaya ng bukas palad. Mga kapatid, alam niyo po itong pagpapala o yung biyaya na natatanggap natin mula sa Panginoon. Napakasarap po pala na ibahagi ito sa ating kapwa. Hindi pwede po yung tayo lang ay laging tumatanggap, ngunit hindi naman natin ibinabahagi sa ating kapwa. So, ganoon din po yung salita ng ating Panginoon. Na kailangan din natin ibahagi sa ating mga kamag-anak, kapatid, kaibigan. Dahil yun po ay pagpapala ng ating Panginoon dahil binigyan tayo ng karunungan na matuklasan ng katotohanan na siya ay buhay. Kahit ang Biblia lamang ay binabasa natin, ngunit pag ito ay taimtim nating pinapag-aralan, parang nangungusap ang ating Panginoon na buhay, di po ba? Lalong-lalo na po pag nag-iisa kayo. Minsan mapapaluha ka na iniisip mo ang Panginoon ay nasa harap mo. So nakita niyo mga kapatid, yung pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya't sana ay sa ating buhay ay yung pag-ibig ng ating Panginoon ay kailangan din natin may bahagi sa ating kapwa. Tuloy po natin, ang mga nakakaranas ng kapatawaran ay nagpapatawad. Ang batayan ng lahat ng kapatawaran ay matatagpuan sa hindi nararapat na pagmamahal ng Diyos. Ngunit sa ating saloobin, sa iba ay pinapakita natin kung natanggap natin ang pagmamahal na iyon. Gusto kong ibahagi ito sa inyo mga kapatid bago po tayo magtapos dahil ito na po yung ating huling pag-aaral. Tunay na ang Diyos ay napakabuti sa aking buhay. Bakit po? Katulad po ng kwento, balikan po natin. Yung ating binasa po kanina, yung isang elder ng isang simbahan ng maraming taon. Hindi niya naramdaman kung pinatawad siya ng ating Panginoon. Ito po ang naranasan ko mga kapatid bago po tayo magtapos. Siguro, kalooban ng Panginoon na kung tayo talaga ay mahal natin ang Panginoon, sinusunod natin ang kanyang mga kalooban, kanyang mga salita, ay dapat talagang gawin natin. Yun ang nasa isip ko noon. Ito po ay yung sa aking misis at saka yung aking bayaw. So more than 15 years na meron kaming alitan dahil sa aming negosyo. At ito ay bahagi lang po ng mga kwento ko sa inyo nung una. Ay pag nakikita ko po siya, alam niyo po ang pakiramdam ko, minsan pag dumadaan ako, gusto ko siyang, nag-iisip ako ng masama laban sa kanya. Basta pag nakikita ko po, umiinit yung aking, alam niyo na po, hindi ko maintindihan. Basta yung galit po, yung aking nararamdaman. Ngunit nung nakilala ko po ang Panginoon sa aking buhay, ay maaaring ginamit din po ako ng Panginoon dahil si Mrs. nakausap ko na batiin na natin sila.
magpakumbaba na lang tayo kahit tayo ang nagrabyado. Alam niyo po, si Mrs. galit na galit po sa kanila yung mag-asawa dahil nung nagbubuntis po kasi yan ay binato ng sibuyas. Ay, yun, muntikan niyang tinamaan yung tiyan. Ay, malaki na po yung baby. Yun po ay hindi ko nagustuhan kaya lubos din po yung galit ko. Ngunit, hindi ko maintindihan po yung aking nararamdaman na gusto ko silang patawarin yung ginawa nila. Kinausap ko si Mrs., hindi siya umimik, pero hindi siya umuo o hindi. Nakita ko na lang po na, alam niyo po yung salitang action speaks louder than words. Doon ko po nakita na siya ay handa na rin palang magpatawad. At ang Panginoon, alam ko, kumikilos po talaga gumagawa. So, imagine yung more than 15 years na wala kaming yun alam ko close sila dati dahil sa problema na yun lumaki. Yun po ay gusto ko pong pero pinipigilan ko lang po. Masaya po ako dahil tinugon po ng Panginoon. Ganun pala yung pakiramdam mo na nagpapatawad ka. Yung bayaw ko po, sa tindahan niya, talagang niyakap ko siya. At pati yung babae, nung ay humingi rin ako ng tawad. So, nagkaayos. Si Mrs. ay, hindi ko lang po alam kasi ako po nauna naglakas loob po ako. Kasi sabi ko, galing ako kay La Kuya. Binati ko siya. Hindi siya umimik. Siguro dahil sa udyok ng banal na espiritu, siya rin po ay pumunta doon ng mga sumunod na araw. Ayun, nabalitaan ko na lang po sa tawan namin. So yun po mga minamahal na kapatid, hindi mo man makita yung pagpapatawad ng isang tao, ngunit ito ay makikita mo sa kanyang kilos o yung gawa. At alam niyo po, napakaganda ng nangyari dahil magmula po nung nagkabati-bati. Ang biyaya ng Panginoon, Brother June, nung minsan na lumakad tayo, umaga ay naglakas loob akong humingi ng mga reject dahil pwede pa yun So, alam niyo po, kumuha ka lang dyan. Yung saya ko, hindi ko ma-express talagang, sabi ko, nagbago siguro, napatawad na rin niya kami. At nakita ko yung tuwa niya pag yun, pinapadalan din namin ng lutong ulam. At ito lang po, galing po sila ng ibang bansa rin ng asawa niya, ay meron na rin siyang pasalubong kay Mrs. Pero sa akin, wala po. So, yun, nakita nyo ang ginawa ng ating Panginoon. Kaya't kung meron man tayong hinanakit sa ating kapwa, kahit alam natin na tayo ay nagrabyado, tayo na lang po ang magpapakumbaba. At napakasarap po mga kapatid yung pakiramdam. Tignan niyo po, malaking bagay po yung mabigyan ka na lang ng reject na prutas o kaya gulay. Pagkain na yun, ulam na yun. So, ang importante po ay nagkabati-bati po kami. So, maganda na po yung relationship namin bawat isa. At pag dumadaan po kami rin, ay tunay na makikita mo rin yung kanilang sabik na muling magkakwentuhan, magkausap. Tagal, kahit maraming tao talagang ini-entertain din po kami. Minsan na lang po kami na kasi daming tao, baka nawawalan na sila. So yun po mga kapatid, kaya't ang ating pag-aaral ay isa pa po pala mga kapatid, yung may mga utang na rin pala, sabi po kasi dito ay patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Sino po ang mga utang po? No? So, yun po mga kapatid, kung hindi kayo binayaran,
ay Panginoon na lang po ang magbabalik po sa inyo. Yun lang po ang aking dalangin mga kapatid. Lahat ng bagay po ay ating ipagkakatiwala sa ating Panginoon. Happy Sabbath po sa ating lahat. Maraming salamat, Brother Dude, sa iyong pangsiyam na tapiko sa ating 10 days of prayer. Maganda talaga yung magpatawad. Sino ba tayong hindi magpatawad? Yung mga utang, sabi niya, yung mga utang hindi nakabayad, patawarin na lang natin, ma'am. Patawad na lang. Problema kasi hindi masakit sa puso. No? Minsan, dahil tao lang tayo. Ang pinakadabis doon mga kapatid, sa natutunan natin na tayo yung mga anak ng Diyos. Ibig sabihin kung anong ugali ni Jesus Christ, ganoon din ang ating ugali. So, kung kaya man ni Jesus Christ nga nagpatawad, gipako siya sa cross, mas malala ang sa Kanya para mabuksan ang ating isipan at puso na marunong tayong magpatawad. Hindi po biro-biro. Kasi sino naman tayo na ayon pa ni Apostol Paul, sino naman ako na hindi marunong magpatawad? Ang Diyos, wala nang ibang sinasabi kung siya nagpatawad. Wala nang maraming mga kuskus balungos pa. Pero ang tao magpatawad, mayroon talagang paaman yan. Sana hindi mo na uulitin. Ganun yun. So, hope na sa gabing ito ay marami tayong natutunan sa ating gabi-gabi na ating mga topiko. Ang Diyos nakakaalam sa ating puso't isipan, mga kapatid. At alam ng Diyos kung sino tayo at kung ano ang motibo ng ating panampalataya. At ngayong gabi, nais ko po nga i-open sa inyo ang ating misa para sa patuloy ng kahilingan. Or, nagpasalamat tayo na sinagot na ng Diyos ang ating mga daing. Or, meron bang magpasalamat? O meron bang sa ating mga estudyante nga pinapanalangin? Meron bang gustong mag-express sa kanilang naramdaman na tinutulungan tayo ng Panginoon? Tayo lang kayo mga kapatid na may microphone dyan, pwede ninyong gamitin. Wala na? Yung pagpasalamat. Wala na kapatid. So ulitin ko, yung lahat ng ating mga daing ay ito man ay dininig ng Diyos, alam na rin ng Diyos. At kayo rin ang nakakaalam. Salamatan natin ang Panginoon to express sa lahat ng ating mga hinaing at mga daing ating gustong ipaabot sa Panginoon nga lihim at manalangin tayo ng individual ngayon. Ulitin ko dito yung mga nakasulat, makagraduate ngayong taon,
Oh, ma mawala ang emosyonal, yung ating ang kaniyang problema. At dalangin yung merong mga transaksyon, mga kapatid, na ito ay maging maisa katuparan. Ating dalangin. Makagraduate ng high school, o senior high school, o makagraduate at makapasa sa pagsusukang kolehiyo, sa pasukang ngayong kolehiyo. Mga pamilya natin na malayo sa ating piling, mga anak na malayo na magsimba na sa araw ng Sabat. May mga sakit at mawala na po ang sakit ko sa tuhod. Meron dito nakasulat. At mawala na ang makapag-aral ako ulit. Yung mga gustong makapag-aral ng ulit, hindi ko alam kung saan siya mag-aral or basta makapag-aral siya ulit. Hindi po ako magkasakit, na hindi magkasakit. Yan, may mga request dito. Magkapagtapos ako sa mga pag-aaral. So, makapagtapos po ako ay pag-aaral. Maraming mga nag-request dito makatapos sa pag-aaral. Sana makapasa po ako sa third quarter examination. Tapos na ito. So, kung may dagdag niya kayo mga kapatid, individual prayer tayo para sa ating gustong ipaabot sa Panginoon.
Para po sa ating pagtatapos, awitin po natin ang He Leadeth Me. Tayo pong lahat ay tumayo. Sometimes we've seen some deepest gloom. Sometimes where Eden's flowers bloom. But waters deep or troubled sea, still 'tis His hand that leadeth me. He leadeth me, by His own hand He leadeth me. His faithful follower I will be, for by His hand He leadeth me. Lord, I would clasp my hand in thine, nor evermore mourn nor repine. Content whatever that I see, since 'tis my God that leadeth me. He leadeth me by His own hand He leadeth me. His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. And when my task on earth is done, when by Thy grace the victory's won, the touchable wave I will not flee, since God through Jordan leadeth me. He leadeth me, by His own hand He leadeth me. His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. Dakilang Ama na nasa mga langit, muli kami po ay nagpapasalamat sa aming narinig na mensahe mula po sa inyong banal na kasulatan. Ang kapatawaran ng aming mga kasalanan ay walang katumbas, Panginoon, dahil buhay niyo po ang inyong inihandog para sa pagtubos ng aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, dahil kami po ay inyong tinuruan na magpatawad din po sa aming kapwa. Ang lahat na nagkakautang sa amin, nakagawa ng kasalanan, sana po, Panginoon, ay patuloy kaming manindigan sa inyong mga salita, siyang panghawakan namin, ang inyong mga pangako na kayo ay muling babalik at kami po ay inyong tutubusin muli sa aming mga kasalanan at iligtas mula sa mga masasama sa sanlibutan na ito. Ilayo niyo kami, Panginoon, sa anumang kasamaan sa mundong ito. Ang inyo pong iglesia, bantayan po niyo, Panginoon, at tulungan niyo kami na huwag po kaming makiayon sa sanlibutan ito. Pabanalin niyo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong mga salita at alam po namin na malapit na po kayong dumating. Malapit na po, Panginoon. Kaya't aming dinadalangin ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa pagbabalik niyo po
ay nakahanda na po ang aming buhay na salubungin ka. Pabanalin niyo po kami muli sa bukas, Panginoon, sa aming pagbabalik dito sa bahay-sambahan upang patuloy kaming sasamba sa inyo dahil kayo po ang aming Diyos ng araw ng Sabat na ito, isang banal na araw. Salamat po sa paghayo po namin, dala namin po ang mensahe. Kami po ay masaya, Panginoon, at ingatan niyo po ang bawat isa na makarating po sa kanilang mga tahanan na sana po ay masaya sila, napapasok sa kanilang tahanan at ligtas sa anumang kapahamakan. Pagpalain niyo ang inyong iglesia, Panginoon, at kami po ay handang tumanggap muli ng inyong pagpapala sa aming buhay. Kami po inyong patawarin, Ama, sa aming pagkakasala alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.